Purihin natin at pasalamatan ng Diyos sa ating banal na pagtitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa piging ng Panginoon, aminin natin at pagsisihan ang ating mga pagkukulang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama upang ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at tatubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo'y manalangin. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo, kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas na lubos. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas ng lubos. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin, at ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas ng lubos. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat, sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas ng lubos. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas na lubos. Aleluya, 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 aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya ay hukot at hindi na makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Noy di nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyan upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagpaimbabaw, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ng inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat na siya'y kalagan kahit na araw ng pamamahinga?" Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito at nagalak naman ang madla sa mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang mabuting balita at ang ating napakabuting Diyos. Mapagpala at isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Nagalit ang pinuno ng sinagoga sapagkat si Jesus ay nagpagaling sa araw ng pamamahinga. Ang pagpapagaling sa may sakit ay isa lamang sa maraming bagay na pinagbabawal na gawin sa araw ng pamamahinga sa batas at relihiyon ng mga Hudyo. Kaya sabi ng pinuno ng sinagoga, may 6 na araw na itinalaga ang Diyos para sa paggawa. Pumunta kayo dito para magpagaling, wag sa araw ng pamamahinga. At batid ni Jesus ang kanilang kakulangan ng tunay na pagkaunawa sa kahulugan ng batas. Kaya ang sabi ng Panginoon, mga mapagpaimbabaw kayo. Di ba't ang asno, kinakalagan ninyo at pinapainom kahit araw ng pamamahinga? Samantalang ang babaeng ito, 18 taong pinahihirapan ng demonyo na siyang dahilan ng kanyang pagkakasakit. Hindi ba marapat na siya ikalagan din at palayain kahit araw ng pamamahinga? God's laws are made for the good of all. Mga kapatid, para sa ating mga Katolikong Kristiyano, ang araw ng Linggo ay isang napakabanal na araw sapagkat ito'y araw ng pagsamba, araw na inilaan para manalangin ng sama-sama, a common day for a common worship, the day of the Lord, araw na tayo nagpapasalamat sa Diyos. Subalit, kapag tayo hindi nakasimba sa araw ng Linggo, sa mga mabibigat na kadahilanan, halimbawa, may sakit ka, o kaya naman, meron kang kapamilya na inaalagaan, hindi pwedeng iwanan kahit araw ng Linggo. Hindi ka man makadalo ng misa, o dumalo ka, pero online, ay hindi mo ipinagkakasala yun because of the impossibility of being physically present dahil sa tawag ng paglilingkod at pagmamahal. Ang mga doktor, halimbawa, kahit pistang pangilin, katulad ng Pasko at Bagong Taon, kailangan sila'y nasa paggamutan. May mga may sakit na kailangan nilang bigyan ng panahon at pansin. Hindi man sila makadalo ng misa, ang kanilang ginagawa ay mas mahalaga sapagkat ito'y tawag ng pagmamahal, tawag ng pagliligtas sa buhay. Kaya hindi pinagkakasala kundi man makadalo ng banal na pagdiriwang sa pag-aalay ng misa. Kaya ang batas ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa batas. The Code of Canon Law, number 1752, the last among the canons sa Code of Canon Law, ay nagsasabi, Salus animarum suprema lex. The salvation of soul is the supreme law in the church. Kaya nga itinuwid ni Jesus ang baluktot at maling pagkaunawa ng pinuno ng sinagoga sa tunay na kahulugan ng batas na may kinalaman sa pamamahinga.
Ano nga ba ang nakasulat sa batas? Sa English translation, ito po ang nakasulat. You shall keep the Sabbath holy. You shall keep the Sabbath holy. Ibig sabihin, gawin yung banal ang araw na itinalaga para sa pamamahinga. And it doesn't say anything na nagsasabing, you shall do nothing on the Sabbath except to pray and rest. Wala namang ganun. Magpahinga na lang kayo at magdasal sa araw ng pamamahinga. Ganun ba ang nakasulat? Kundi mangilin sa araw ng linggo at sa araw na itinadhana para sa mga pangilin. That is why a wrong interpretation of the law can lead to a wrong application of the law. Kapag mali ang pagkaunawa, mali din ang ating pagsunod. The law of love commands us that to show mercy and compassion is far more liberating than the crippling and legalistic attitude of the synagogue leader na naniniwala na ang paggawa, ang pagtatrabaho ay dapat regulated according to the law of Sabbath. Kaya dahil mali ang pagkaunawa, mali po ang application. The law of Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Because Sabbath is not about resting perfectly, doing nothing. It is about resting in the one who is perfect. At sino yung perfect na yon? Si Lord. Pangalawa, God's mercy knows limits and boundaries. Sapagkat ang totoo, wala namang araw na pinili ang Diyos para gumawa tayo ng mabuti. Sapagkat walang masamang araw na ginawa ang Diyos. Lahat ng araw ay mabuti, kaya araw-araw tinatawagan tayong magpakabuti at gumawa ng mabuti. Because love is a fruit for all seasons. It does not need a reason because pure love comes from a heart without a reason and it stays in the heart for all seasons. At ang oras na alam ng pagmamahal ay ngayon at araw-araw. Pangatlo, all human laws will fade away, but the law of love will always remain. Yung mga batas na ginagawa ng tao, na pilit na binabago, even the moral absolutes. Meron po kasing mga batas na hindi pwedeng baguhin, pero pinipilit ng taong baguhin dahil sa katigasan ng kanyang ulo, thinking that human interpretation is enough for man to change God's laws. Yun po nakakalungkot. Sa katigasan ng ulo ng tao, pinagpipilit yung kanyang gusto kahit may mga bagay na itinadhana ang Diyos na hindi dapat mabago. Love and compassion are necessities. They are not luxuries of life. Kapag walang habag at malasakit, hindi po magtatagal ang mundo. Kaya sana pag-ibig na lang at habag ang isipin ng lahat sa mundo. Remember that God's laws are made for the good of all. They are eternal and therefore they are changeless. Pagpalain po tayo ng Diyos. Higit nating naunawaan ang ating pangailangan sa Diyos habang mas nakikilala natin siya ng lubos. Mula sa ating kakulangan, manalangin tayo para sa pangailangan ng bawat isa. Ang ating itutugon, palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan naway ibahagi ng buo ang kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Tayo naway maging bukas ang puso
at makawala tayo sa ating pagkamakasarili upang sikapin nating iabot ang kamay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Atin nawang makita ang mukha ni Kristo sa mga dukha at naghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Ang mga may sakit at yaong may mga suliranin, naway mabigyang aliw at kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Ang mga yumao, naway mabuhay magpakailanman sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, O Panginoon. Sa katahimikan, manalangin tayo para sa ating mga personal na kahilingan. Panginoong Diyos, itinataas namin sa iyong pagkalinga ang aming mga intensyon. Pakinggan mo ang aming mapagpakumbabang panalangin at gawin mo kami mga lingkod mo na tulad ni Jesus na nakaririnig sa hinaing ng mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pag-aalay. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya iwastong lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw ay iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming pinaya na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat mong tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Antonio ng Padua at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Lakas loob nating awitin ang panalangin itinuro ni Jesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Naway kabakan kayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Naway kabakan kayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang misa, simula ng muli ng ating misyon. Salamat sa Diyos.